sa sockmate ng magagandang babae. Dini-DM niya. Iniintriga ngayon sina Kim Chiu at Catherine Bernardo. Alam mo ba? May hidwaan daw ba ang dalawang ito? Gusto ko lang pag-ingatin itong gwapong aktor. Meron pala siyang mga dini-DM. Ako, baka maka-screenshot ka na. Baka ma-screenshot. Itong aktor na ito ay pag nakakakita pala sa sockmate ng magagandang babae, dini-DM niya. Mini-message niya sa IG, sa yun, mini-message dito na. Ilang babae yun. Hindi mo kinakaya itong ex. May lalaki din? Nag-DM din sa actor. Straight. Okay. Straight ito at guwapo. Ano yung hindi naman kakayanin? Ano yun? Hindi nag-DM sa'yo. Nag-DM sa'yo. Nag-DM sa kanya. Nag-DM sa kanya. Nakakaloka din. Yung lahat ng dinidm ng babae. Ini-screenshot at pinadadala sa girlfriend. Nakakaloka. Sa nanay pinadadala. Nanay ng girlfriend? Yes. Kanya may idea na sila kung gaano kalandi, kaharot itong gwapong aktor. Ayaw ka na magbigay ng marami pang clue. Alam naman niya kung sino siya. Naku, Diyos ko, iwasan mo yan. Baka ma-screenshot ka. Otherwise, baka ma-blackmail ka. Naku. Pag na-blackmail ka yan, Diyos ko, hihingan ka ng mga girls na kung anik-anik. Para wala kang commitment to anybody. Huwag ka na mag-girlfriend, mag-boyfriend ka na. Huwag na tayo mag-ano ng clue. Alam niya, gusto ko siya lang mga ano nito. Ikaw naman, dinamay mo pa kaming lahat na sa pag-iisip. Kung gusto mo pala siya yung sabihan. Basta yun ang bilin mo sa iyo, yes lang. Tama na yan. Kasi nga yung tinawag si na anak ng cheater. Yung kanyang anak na si Kyla. Kasi nga yung incognito, parang mga parang presto ng mga cheaters. So, idinikit kay Kyla yung di umano'y pagiging cheater naman ng tatay. Kaya sabi ni Janice, parang, sana wag mangyari sa'yo yan. Bakit pinabrand nyo? Sinisira niyo yung reputasyon ng bata. Tama. She's making her own name, di ba? Ito nga yung eksaktong sinabi ni Janice sa kanyang interview. I hate that people brand other people something like that. Sana wala kang pagkakamali. Pag nagpa-brand kang ganon, sana wala kang pagkakamali. Kasi it's unfair. It's unfair. You know, when you brand people, you damage their reputation. Tama. At saka in fairness na kay Kyla, she's carving her own name dito sa industriya na kinikilala siya dahil sa galing niyang umarte, hindi lang dahil sa anak siya ng royalties sa showbiz, di ba? Kaya naman na medyo preno-preno din tayo, no? Sa mga ganyan, lalo na anong kamuha-muha ng bata dyan, diba? O kaya nga yung incognito medyo ipapahinga lang din daw, sabi lang sa akin. Ipapahinga lang din daw si Anthony Jennings at si Marisa Kai sa tapings. Talaga? Pero naituloy ba yung nakatakdang showing niya? Ng pelikula? Ng incognito? I think so. Kasi mayroon lang silang schedule sa Netflix, di ba? Hindi pwede yung maantala. Namang kay Anthony, kay Maris, di ba? Ano lang naman yan? Nagbabago naman ng panahon. Ang ihip ng hangin. Pasasaan ba at magkakaroon ng isa pang mas matinding issue, matatabunan din yan. Pero at the same time, nakaupit na yan. Mag-google mo na hanggang pagtanda mo, nandyan yung record na yan. Pero syempre, lesson learned yan para sa lahat, para sa mga ordinaryong tao, netizen, diba? Yung nangyayaring ganyan. Masasaan ba na yun, diba? Makakabawi at makakabangon din itong si Anthony siya kasi Maris. Siyempre, maiba ako. Si Dominic Roque tsaka si Suram nakita sa isang car dealership, diba? Magkasama. Together. So, totoo na ba, Nay? Na sila na? Diba? Mula pa sa isang source ko noon pa, siya nagko-confirm na sila na. Kasi nga meron ng bonding moments din. Yung family ni Dominic,
at family ni Sue. Ah, talaga? Namamanika na, te? Hindi naman. Ang bilis naman. Hindi naman. Parang nagbibigay lang ng ulam. Ha? Okay, so yan ulam. So galing sa nanay ko. Ano na si Bea, te? Binene. Alonso. Okay. So battle ka rin naman. Ayun naman, sabi naman ni parang kung hindi para sa kanya ang kasal, hindi para sa kanya ang kasal. Diba? Sabi ni Bea, oo. At saka, importante rin na magkaibigan sila. Oh, friends naman yata sila. Oo, si Dominic at si Bea. Yeah. Oo, tapos ito pa nga. Te, tama na yung kay Bea? Hindi, yan. Ay, bongga. So, ang husay niya dyan, in fairness. At saka talagang isa talagang siya na isa importanteng role doon. Correct. Kung bakit ganun si Arjo Atayde. Oo. Ayan. Sa Topak ay December 25. Naku, huwag niyo pong palampasin. Isama niyo po sa listahan ng papanoorin niyo. Topak. At syempre, inuulit natin, pag gusto manood sa SM, R16 po ang mapapanood yung Topak doon. Pag outside SM, R18. Yes, kung gusto niyo po yung director's cut, yan. R18 yun sa outside SM Cinemas. Yes. Okay? At syempre, meron pa tayong mga chikan doon. Ay, oo, Nay. Oo. Pasko pa. Eto na nga, Mama Loy. Iniintriga ngayon sina Kim Chiu at Catherine Bernardo. Alam mo ba? May hidwaan daw ba ang dalawang ito? Ayun na nga. Kasi naman, ginawang basihan ng mga netizen ang nag-viral na video kung saan bineso ni Catherine si Piolo. Sumunod si Paula Avellino. Pero parang deadma daw si Catherine kay Kim Chiu. Diyos ko naman, as far as we know, wala namang gap yung dalawa. Kaya karamihan sa comment section ay naiirita sa mga nangiintrigan na hindi okay sina Catherine at Kim Chiu. Aba, gawin bang batayan ng video lang na yon? Pero baka naman kasi earlier ay nagbatian naman ng dalawa. Hindi lang na videohan. Kaya, Diyos ko ha, sa mga netizen na nagja-judge, pahinga muna kayo, okay?